bakit ako nag-vlog? Meron akong tatlong rason kung bakit ako nag-vlog. Ang pinakauna ay, I have too much energy dito. Yung work ko, yung workout ko, at pagsulat natin ng kanta, hindi enough para sa energy na natitira. Kumbaga, nandito yung mga ginagawa natin, mga naka-schedule na everyday para sa atin. Pero nandito pa yung natira. Half of it. That's why I am choosing this new hobby, ang pagbablog. At ang pangalawa ay, it is fun to watch yung production ng overall creativity sa araw na iyon, na iyong ginawa. Mula umaga hanggang sa matutulog ka. Mula umaga hanggang sa na-edit mo na at in-upload mo na. Mini movie every day ng buhay mo. Meron kang mini movie. Okay. At yung pangatlo naman ay gusto ko lang gawin. Yan lamang ang rason kung bakit ako nagvo-vlog. Pero alam mo ba, today na sinerge ko yung mga pros and cons ng pagvo-vlog. Kaya namili ako ng 3 pros tapos 3 cons na alam kong makaka-apekto sa akin. Dito muna tayo sa cons. Number 1 natin ay time commitment. Kapag talaga mag-vlog ka, lahat ng mga pinagagawa o kung ano man yung gusto mong i-record, time consuming talaga siya kasi kailangan mong titignan kung nasaan ba yung tamang angle nito para sa gagawin mong panibagong activity na yon. Kailangan mong i-set up yung camera mo para sa right na angle sa place mo na iyon. Okay? Tapos yung pangalawa, privacy concerns, malamang. Para na tayo nasa the buzzes nito, malalaman nila yung ikaw. Malalaman nila yung mga nakikita nila in front of the camera. Well, ito ang isa to sa mga natutunan ko sa pinakauna kong 10 na uploads. Nag-post ako ng confidential na video. And that is wrong. Kaya, natutunan natin ang ating lesson sa pinaka-maaga. Kaya kailangan pa rin natin i-prioritize yung iba nating privacy sa buhay natin. Kahit nag-vlog na tayo. Pangatlo naman, burnout. Again, yung pag-vlog ay napakaraming work nito. Mag-iisip ka ng topic, i-record mo siya, pupunta ka dun sa editing software mo, tapos minsan baka mamaya hindi siya gumagana, naglalag siya, wala ka na palang storage, all of this. Ito yung mga hindi nakikita ng mga tao na ginagawa ng mga vloggers. At ito naman yung pros na napili natin. Number 1, creativity. Ma-exercise natin yung creativity natin, to express our feelings sa video. Oh yeah! Na-exercise mo yung utak mo sa pagiging creative. At yung number 2 ay makakakonect ka sa iba ng same kayo ng interest o kaya vibe lang kayo sa buhay, jam lang kayo sa buhay, di ba? Malay mo kapag pumunta ako dyan sa place mo tapos nakita kita, yun, di ba? Nag-vibe tayong dalawa, gumawa tayo ng fun activities, nagmukbang tayo, ganon. Kung ano pang mga activity na mga ginagawa dyan sa place mo, right? At yung pangatlo ay ang pag-vlogging ay great opportunity. Yeah. Yo, vlogging. It's here. It's there. Diba? Pero bago tong mga to, bago ko pinindot yung pinakaunang subok ko ng recording camera noon, iniisip ko palagi yung free your mind. Hindi ko na iniisip yung sasabihin ng iba sa akin kasi wala nang pakialam. Hindi ka magiging happy sa buhay mo kung iniisip mo palagi yung sasabihin ng iba sa iyo. Yun lang yung mga pagkakataon noon na I'm free. I'm free na wala nang pakialam sa sinasabi ng iba sa akin. How about you?